Nakaalerto na ang Department of Health sa inaasahan pong pagdating sa mga ospital na naman ng mga pasyenteng mabibiktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Nagpapatrol si Sian Ambrosio. Ayon sa Department of Health, kung iiwas lang ang lahat sa paputok, hindi na sana magagamit ang mga surgical tools na ito tuwing sasalubungin ng bagong taon. Babala pa ng doktor, delikado kapag nadikit sa buto ng tao ang buhangin o pulbura ng paputok. Kapag may pulbura sa buto, dapat linisin siya. Oo, kasi it may cause later on yung sinasabi ng infection plus tetanus. Mula 160 noong isang taon, 77 na lang ang naitatalang biktima ng paputok hanggang sa araw na ito. Marami sa mga biktima ay mga lalaki at karamihan ay nabiktima ng piccolo. Itong mga kabataan natin na tinatamaan o nadidisgrasya ng firecrackers, 34% ngayon ang yung mga nanonood lamang. Si Alan De Leon nanonood lang sa pagdiriwang ng Pasko nang biglang maputukan ng piccolo sa binti. Parang biglang sumabog po. Tapos pagtingin ko po sa bako, may nadudugo na po. Kaya sa may Haligi Tondo, todo bantay ang mga magulang sa mga batang nawiwili sa piccolo. Maganda pag pumuputok malakas. Ayon sa Department of Health, bukod sa mga sugat, maaari ring magkatetano, maputulan ng paa o braso, magkaroon ng iba't ibang sakit sa mata, o pansamantalang mabuhiya sino mang mapuputukan. Ang usok naman mula sa fireworks display o pyrotechnics ay maaaring magpalala ng respiratory problems tulad ng hika. Patuloy ang crackdown ng mga otoridad laban sa iligal na paputok. Tulad sa Davao City, target sana ng DOH ang zero paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Sian Ambrosio, Patrol ng Pilipino.